Isa hong high-ranking official ng Philippine National Police. Sinampahan ho ng mga kasong administratibo ng National Police Commission. May update po dyan si Bombo Bea Peniza. Sinampahan ng kasong administratibo ng National Police Commission ng isang high-ranking official ng Philippine National Police ngayong araw. Kinilala ang pulis bilang si Police Colonel Romel Casanova Estolano na siyang hepe ng Highway Patrol Group Special Operations Division. Sa naging sinumpaang salaysay ng 5 pulis na kinilala naman bilang sina Police Lieutenant Adolfo Mendoza, Police Staff Master Sergeant Aladin Orale, Police Staff Master Sergeant Ronnie Vergoles, Police Master Sergeant Criza Barola at Patrolman Arnel Fontilias Jr. sinampahan nila sa Estolano ng mga reklamong grave misconduct, dishonesty, and conduct unbecoming of a police officer kung saan hiniling rin ng 5 pulis ang kanyang agad na pagkakadismiss sa serbisyo. Nag-ugat umano ang reklamong ito matapos na tumanggap si Estolano ng humigit kumulang 7 milyong halaga ng pera kapalit ng pagbibigay ng proteksyon sa mga high-profile detainee at pagmamanipula ng ilang mga kaso. Ayon sa affidavit ng mga pulis, ang naturang halaga ay mula sa isang anti-carnapping and patrol operations ng kanilang hanay kung saan tumanggap ng 2 milyong halaga sa Estolano para sa pagtitiyak na madidismiss ang kaso ng isang wanted personality habang 1 milyon naman ang tinanggap nito para naman sa pagbibigay ng mga pribilehiyo nito habang nakakulong gaya ng pagbibigay ng temporary release. Maliban naman dito ay tumanggap din ang opisyal ng 4 na milyong halaga ng pera para naman sa pahinain ang isang reklamo sa may kaugnayan naman sa suppressing of key evidences, partikular na ang pagtatago ng na-recover na C4 explosives sa Quezon City. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Vice Chairperson and Executive Officer Atty. Rafael Vicente Calinisan, sasailalim pa sa evaluation ng complaint na ipinasa ng 5 pulis sa pangunguna ng Inspection Monitoring and Investigation Service o IMIS, kung saan pasasagutin ang inirereklamong pulis bago magdesisyon na magsampa ng mga formal charges laban sa naturang opisyal. Kaugnay nga pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Atty. Rafael Vicente Calinisan, NAPOLCOM Commissioner, Vice Chairperson and Executive Officer. Yung pong kanilang complaint ay evaluate po ng ating Inspection Monitoring and Investigation Service o IMIS. After which, kung meron pong kailangan pa pong mag-progress, papasugutin po yung si Colonel Estolano, i-evaluate huli ng IMIS. Kung feeling ho nila dapat po talagang tumuloy pa yung kaso, sila po maaaring mag-file ng formal charge sa ating Legal Affairs Service. Samantala, matapos naman talakayin ang umano'y katiwalian at korupsyon ng naturang opisyal at ay inanunsyo rin ng investigation o ng Inspection Monitoring and Investigation Service Director Edman Pares na sasampahan na rin ng mga administratibong kaso si dating Criminal Investigation and Detection Group Director at kasalukuyang Police Regional Office 12 Director Police Brigadier General Romeo Macapas Jr. at maging si Police Major Anthony Franz Ramos na parehong nahaharap sa grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Magugunita na si Ramos ang umano'y ng halay sa isang kadete sa Philippine National Police Academy habang si Macapas naman ay sinampahan ng reklamo ng Patidongan Brothers dahil naman sa maling pag-aresto umano sa 2 kapatid ni alias Totoy sa Cambodia. Agad naman nadadalhin sa legal service ng komisyon ng kaso kung saan pasasagutin din ng mga pulis na nabanggit tsaka dadaan sa isang NAPOLCOM Anbank para sa pagbibigay ng pinal na desisyon hinggil sa mga naturang kasong ito. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Director Edman Pares, Inspection Monitoring and Investigation Service Director. We will be formally charging actually 2 kaso po yung i-file namin. First po yung incident that happened in the Philippine National Police Academy involving a certain officer assigned in the tactics group of the Philippine National Police Academy. So we will be filing a complaint for grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer against Police Major Anthony Franz Ramos. And another case that we will be formally filing also today is ito po yung nung isang araw, pumunta po dito yung ating mga complainants. Specifically ito po si Mr. Ilakim Patidongan. So after nag-conduct ng initial evaluation, nakita namin mayroon kaming jurisdiction in both cases and we also did pre-charge investigation. Nakitaan po namin ang probable cause to file an administrative complaint for grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer against Police Brigadier General Romeo Macapas.
Samantala, tiniyak naman ni Kalinisan sa publiko at maging sa mga respondents sa mga kasong ito na sila ay pagbibigyan sa due process at titiyakin na papapanagot sa batas ang mga mga mapapatunayang may sala. Pangako rin ng komisyon na tatapusin ng kanilang tanggapan ang pagresolba sa mga kasong ito sa loob lamang ng 60 araw bilang bahagi pa rin ng kanilang paglilinis sa mga backlogs na naiwan ng nagdaang liderato. Kaugnay, pakinggan natin muli ang tinig ni Atty. Rafael Vicente Kalinisan. Magkakaroon po ng hearings dito, clarificatory hearings, papasagutin po sila uli. Magkakaroon po ng ilang proseso para makita kung ano yung mga ebidensya, ano yung mga stipulation of facts. Sa madaling sabi, full-blown hearing at kung kinakailangan, magka-file pa sila ng iba pa nilang mga pleadings. Pero gumugulong na po ang kaso dahil po may formal charge na po na i-file ang IMIS sa ating legal service. Magkakaroon po tayo ng hustisya. Hustisyang tama at hustisyang mabilis. We will do our investigations thoroughly. We will hear our case thoroughly. We will give due process to everyone. We are not condemning anyone yet. Papakinggan ho natin yung po esensya ng due process sa Pilipinas. We hear before we condemn. Napakinggan natin ang tinig ni NAPOLCOM Commissioner Vice Chairperson and Executive Officer Atty. Rafael Vicente Kalinisan. Mula sa Quezon City, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.